Gandang gabi po sa inyong lahat. Kamakailan may nakausap akong isang kaibigan na nag-take ng bar exams last, I think September. At naghihintay siya ngayon sa pag-release ng result. Nakita ko ang kanyang video sa TikTok at nag-comment ako sa kanya. Kinumusta ko siya. Tumawag naman siya. At ang kwento niya, sabi niya, ang hirap pala maghintay na hindi ka sigurado kung ano ang magiging resulta. Sabi niya, nung bago mag-take ng bar exams at habang nagde-take ng bar exam, sabi niya, parang feeling daw niya, papasa daw siya. Kasi kontrolado niya ang mangyayari. Sabi niya, alam ko kung ang sagot ko ay mali o ang sagot ko ay tama. Pero sabi niya, pagkatapos ng bar exams, yung in-between na mga araw, na mga buwan na maghihintay ka sa resulta, kung papasa ka ba o hindi, sabi niya, wala akong kontrol. Ang hirap pala pag hindi mo kontrolado ang isang sitwasyon. Hindi mo alam kung anong mangyayari, hindi mo alam kung papasa ka ba o hindi, hindi mo alam kung mag-move on ka na, maghahanap ka ng ibang trabaho. Sabi niya, kaya Father, ang ginagawa ko ngayon, nag-TikTok na lang siya, nagtatanim ng mga kung ano-anong mga gulay sa likod ng kanilang bahay. Yung mga Pariseyo din, ang tanong nila, kailan itatatag kailan magsisimula ang paghahari ng Diyos? Kailan darating ang Diyos? Kailan itatatag ang kaharian ng Diyos? Ang tanong nila, it's not a question kung gusto talaga nilang malaman kung kailan o di kaya ay interesado talaga sila. Ang tanong nila dahil gusto nilang may kontrol sa pangyayari. Ayaw nila nang hindi nila kontrolado ang mga tao, ang ginagawa ng mga Hudyo. Kaya nga, kung ating babalikan ang kwento ng pagsisimula ng kaligtasan ng tao, ang kapanganakan ni Jesus, galit na galit si Herodes. Nung ipinanganak ang Kristo, si Jesus, doon sa Bethlehem at hindi niya alam. At ang sabi pa nila, siya ang hari ng mga Hudyo. Siya ang Mesiyas. Ayaw ni Herodes na hindi niya alam ang pangyayari dahil kapag hindi niya alam, wala siyang kontrol. Tulad ng mga Pariseyo, gusto nilang malaman kailan ba ang pagsisimula ng kaharian ng Diyos. Hindi dahil may pananampalataya sila, kundi gusto nilang makontrol ito. Kung sino ang may alam, siya ang may kontrol sa mga pangyayari. So kung alam nila kung kailan itatatag ang kaharian ng Diyos, kailan ito magsisimula, pwede nilang harangin, pwedeng ganun ang kanilang gawin, o di kaya ay pwede nila itong gamitin para sa kanilang sarili upang sila ay sumikat para maakit nila ang mga tao. At marami pa silang pwedeng gawin kung alam nila kung kailan ito magsisimula. Kaya ang tanong nila kay Jesus, kailan itatatag ang kaharian ng Diyos? Pero ang sagot ni Jesus, hindi kung kailan. Ang sagot ni Jesus, nasaan ang kaharian ng Diyos? At ano ang sabi ni Jesus? Ang kaharian ng Diyos ay nagsimula na sa bawat puso ng mga tao na nananampalataya sa Kanya. Ang kaharian ng Diyos nagsimula na sa atin. Nagsimula na sa inyo. Hindi siya yung isang pangyayari na darating sa atin ngayon at magsisimula dito sa mundo. Hindi. Para kay Jesus, ang kaharian ng Diyos ay nagsisimula sa puso ng mga tao na una, sinusunod ang mga batas ng Diyos. Ang pangalawa, ipinapakita ang kanilang pagmamahal sa Diyos. Kaya siguro, ang tanong natin sa ating sarili, nagsimula na nga ba sa iyong buhay ang kaharian ng Diyos? Marahil siguro sa maraming pagkakataon,
Nagpakita ka, nagpamalas ka ng matinding pagmamahal sa Diyos at sa Kanyang simbahan. Nung nakaraang linggo, tayo ay nag-celebrate ng canonical anniversary, ng canonical coronation dito sa atin sa Peña. Maraming mga tao ang talaga namang nagbigay ng kanilang sarili, ng kanilang talento, nagpamalas na matinding pagmamahal sa ating simbahan, sa ating parokya, nagpakita ng matinding debosyon sa mahal na ina. At during that time, kung sana lahat tayo nakapanood, makikita natin ang debosyon ng mga tao na nakikiindak, nakikisayaw, nakikisaya kasama ang mahal na birhen. Sa pagkakataon yung sasabihin natin, nagsimula na nga ang kaharian ng Diyos. Nandito ang kaharian ng Diyos sa bawat tao na nananampalataya sa Kanya. Ngunit sa mga pagkakataon naman na tayo ay nagpapakita ng hindi maganda sa ating kapwa, sa ating pamayanan, sa ating simbahan. Sa mga pagkakataon na binabangga natin ang mga batas ng Diyos, sinusuway natin ang mga batas ng Diyos. Sa mga pagkakataon na sinisira natin ang imahe ng Diyos o di kaya ang bawat miyembro ng simbahan ng Diyos. Ito yung mga pagkakataon na buhay na nga sana ang kaharian ng Diyos, pero sinisira natin sa ating sarili, sa pamamagitan ng kwento, sa pamamagitan ng ating ginagawa. Kaya mga kapatid, ang paalala sa atin, huwag nating hanapin kung nasaan ang kaharian ng Diyos. Nasa iyo, nasa sa atin na, nandito sa atin ngayon. Eto, hindi lamang ang simbahan ng Diyos, ang kaharian ng Diyos. Sa bawat pagkakataon na sama-sama tayong nagdadasal, nananalangin, kasama natin ang Diyos. Pero tandaan din natin na sa bawat pagkakataon na sinisira natin ang simbahan, sinisira natin ang bawat bahagi ng simbahan, sinisira natin ang Diyos, sinisira din natin ang Kanyang kaharian.